Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. 3 bata patay matapos umanong silaban ng kanilang ina. Pagbangga ng kotse sa aluminum van na hulikam. Mga karagdagang guro kailangan sa iba't ibang paaralan sa pasukan sa darating na Hunyo. At giant Philippine flag na gagamitin sa palarong pambansa, kasado na. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, ilang tsuper sa Dagupan City ang apektado sa ipinatupad na traffic rerouting scheme dahil sa road project. Ang ilan iniinda ang halos dobleng bawas sa kanilang kita araw-araw. Nakatutok si Jay Torida. Mula sa 800 pesos, 400 piso na lang daw ang naiuuwi ni Richard sa kanyang pamamasada. Na namin nakukuha Rizal Saka dito lang kami lumiko, wala na doon. Alas 6:30 kaninang umaga, nag-umpisang bumiyahe si Tony. Nakatatlong balik na siya sa San Fabian pero wala pa raw sa 1,000 piso ang kita. Sa Herrero, may nakukuha kayo? Wala. Dito lang sa DDT. Paisa-isa na lang daw ang nakukuhang pasahero ni Richard at Tony mula nang ipatupad ang rerouting sa mga jeep na biyaheng Mangaldan, San Fabian, Manawag, San Jacinto at iba pang kalapit bayan. Hindi na sila umiikot sa Rizal Street dahil sa ginagawang drainage doon na bahagi ng road elevation project. Sa Herrero Perez na sila dumadaan, diretso sa PNR Road. One way ang Rizal Street palabas ng Perez Boulevard, pero sa mga tricycle at pribadong sasakyan, hindi rin makapasok doon ang mga jeep na biyaheng Lingayen at Santa Barbara, kaya diretso sila sa MH Del Pilar, paikot sa AB Fernandez Avenue. Kung hindi natin marireroute mga yan, maglalakho doon, madadamay ang ABF natin, pati intersection natin. Mahigpit na nakabantay ang mga posto enforcer sa sitwasyon ng traffic sa lungsod. Bagamat hindi tiyak kung hanggang kailan ang mga ipinatutupad na traffic rerouting scheme, tiyak naman daw ang maayos na usad ng sasakyan pag natapos na lahat ang mga proyekto sa downtown. Ito ginagawa din namin ng paraan. Hindi huwag niyong sabihin na pinagdadamutan namin kayo, hindi. Kung makikita niyo yung daan na ginagawa, para sa inyo rin din po yan. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Nakuhanan ng CCTV ang pagbangga ng kotse sa aluminum van sa kahabaan ng Barangay Banawang, Santa Ilocos Sur. Sa video, makikita ang pagdaan ng mga sasakyan sa basang kalsada. Pagsulpot ng isang kotse sa kanang bahagi ng kalsada, bigla itong umagaw ng linya at nabangga ang kasalubong na aluminum van. Sa lakas ng impact, parehong wasak ang harapan ng kotse at van. Ayon sa pulisya, nagtamo ng minor injury ang driver ng kotse, kabilang na ang misis nito na agad dinala sa ospital. Sa investigasyon, madulas umano ang kalsada dahil sa pag-ulan at ito ang nakikitang dahilan ng aksidente. Nakatakdang mag-usap ang magkabilang panig. Patay ang 3 magkakapatid matapos umunong buhusan ng paint thinner at silaban ng kanilang ina. Tutukan sa report. May 15 nang makatanggap ng report ang Bureau of Fire Protection na may lumalabas na usok sa isang bahay sa Santa Maria, Bulacan. Yung generator kasi, ito po yung nakapadlock. Pinasok na po namin. Yung doorknob, sinira na rin kasi nakalak din yung doorknob. Pagpasok nila sa bahay, puno na raw ito ng usok. Pagdating ng mga bumbero, naapula na ng mga kapitbahay ang apoy. May nakita kasi kami dalawang bote ng paint thinner at saka isang box ng posto. Dead on the spot ang pinakabatang lalaki na 1 taong gulang, habang dinala pa sa ospital ang kanyang ina at 2 kapatid na edad 3 at 6. Nasawi rin silang 3 habang ginagamot sa ospital. Bago masawi, naikwento pa raw ng isang bata ng nangyari sa loob ng bahay. Nakapagsabi po siya doon sa mga naghatid po sa kanya na yung kinuwento na yung mother daw po nila binuhusan mo sila ng thinner at sinilaban. Nakapaghain pa ang pulisya ng reklamong parricide laban sa kanya. Pero
Ipinababawi na iyon ng kanyang mister matapos masawi ang ina. Ayon sa mga otoridad, wala ang tatay ng mga bata nang mangyari ang insidente. Nakakausap naman po namin through cellphone. Yun nga po, umiiyak. Nalulungkot din. Siyempre kung bakit nangyari yung gano'n. Nakaburol na ang mag-iina at nakadagdang ilibing sa Sabado. Tumangging magpakuha ng video at magbigay ng pahayag ang mga kaanak na nasa burol. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang motibo sa krimen. CJ Torida, One North, Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, problema sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan ang nangingitim at mabahong tubig kanal. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Hindi pa man panahon ng tag-ulan pero halos mapuno na ang kanal na ito sa Jimenez Street sa Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan. Nangingitim at mabaho na ang tubig sa kanal. Halos mapuno na rin ng basura ang kanal, dahilan para hindi ito dumaloy. May mga manhole cover na naalis na sa kanal, kaya't makikita ang kondisyon ng drainage canal sa lugar. Hiling ng mga residente na sana'y malinis ito para hindi maging banta sa kalusugan nila, lalo na ng mga bata. Maging breeding ground ng lamok. Siyempre, kapag rainy season na, hindi na naayos yan, baka mag-cause pa ng baha. Maging ang mga opisyal ng barangay, nababahala na rin sa kondisyon ng mga kanal sa lugar. Sabi ko, kapag magtapon sila ng basura, hindi nila tatapon sa kanal, hindi magbabara yung basura na yung magtapon kayo yung maayos. Nakaschedule na ang declogging operation sa barangay. Patuloy na rin ang rehabilitasyon ng iba pang kanal. Didiklagin para maalis yung mga basura para dadaloy yung mga tubig tapos yung mga nangingitim na tubig. Hiling ng mga opisyal ng barangay sa mga residente na maging responsable rin sa kanilang mga basura. Iwasan ang pagtatapon ng basura sa mga open kanal. Panawagan din ng barangay na ugaliin ang paglilinis lalo na sa harap ng kani-kanilang mga bahay. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Samantala, ilan na sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ang naglabas na ng pahayag o di kaya ay naghain ng kanilang courtesy resignation. Ito'y kasunod ng utos ng Pangulo na inanunsyo ng Malacanang na magbitiw ang lahat ng miyembro ng gabinete para i-recalibrate aniya ang administrasyon at ituon ang trabaho ng gobyerno para tugunan ang agarang pangailangan ng publiko. Ayon sa Pangulo, nagsalita na ang mga mamamayan. Ang gusto nila ay resulta, hindi politika, hindi mga palusot at tatalima raw ang pamahalaan dito. Kasunod nito ay susuriin ang performance ng mga kalihim at dito ibabase ang desisyon kung sino-sino ang mga mananatili sa gabinete ng Pangulo. Hindi raw ito patungkol sa personalidad, kundi sa performance ng gabinete at kung akma pa sila sa mga bagong prioridad ng pamahalaan. Pagsisiguro naman ng Pangulo, hindi maantala ang serbisyo ng pamahalaan habang walang mga pinuno ang mga departamento. Hudyat-ana ito ng bagong yugto ng kanyang administrasyon para sa mas mabilis at mas tutok sa pagtugon sa pangailangan ng mga tao. Ang utos na ito na pagbitiwin ng kanyang gabinete ay kasunod ng kanyang sinabi sa kanyang pahayag kung saan kinilala niyang dismayado ang mamamayan sa naging performance ng kanyang gobyerno na hindi ramdam ang serbisyo. Nang dahil daw sa labis na pagtuon sa mga malalaki at pangmatagalang proyekto ay napabayaan naman at hindi natutukan ang mga agaran at iba pang mahalagang issue sa mga taon. Atin namang alamin ang presyo at supply ng bigas at mga pampalasa sa Calasiao Public Market. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang monitoring ng Department of Agriculture at ng SINAG sa presyo at supply ng bigas sa iba't ibang pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Gaya na lamang dito sa Calasiao Public Market na kung saan ayon sa mga rice retailer ay sapat ang supply ng bigas. Actually, tuloy-tuloy yung delivery ng bigas na mula pa sa iba't ibang probinsya, partikular sa may bahagi ng Cagayan. Doon naman sa presyo, so far, simula noong nakaraang mga araw ay walang paggalaw sa presyo. Stable yung presyo na nasa 35 pesos
pesos hanggang 60 pesos per kilo. Depende sa klase ng bibilhin ng ating mga kapuso. At bukod sa bigas ay patuloy ding minomonitor ng otoridad yung presyo naman ng pampalasa na sa ngayon ang presyo ng sibuyas ay bahagyang tumaas na kung saan yung pulang sibuyas ay nasa 120 hanggang 140 pesos per kilo mula doon sa dating 100 pesos per kilo. Ang bawang naman ay stable na nasa 120 hanggang 140 per kilo. Ganun din ang luya. Ang luya, Chris, medyo bahagyang may pagtaas dahil sa ngayon ay nasa 200 pesos per kilo. At ang puting sibuyas naman ay nasa 70 hanggang 80 pesos per kilo. Ayon sa Sinag, Chris, ang supply ng pulang sibuyas ay magtatagal pa hanggang sa buwan ng Desyembre, habang ang supply naman ng puting sibuyas ay posibleng magtagal pa hanggang sa buwan ng Agosto. Kaya naman inaasahan na kung meron man daw pagtaas ay very minimal lamang o hindi ganun kataas dapat yung i-implement ng mga nagbebenta sa mga pamilihan dahil sapat ang supply ng mga pampalasa. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa kalapit bansa, hindi dapat ikabahala ayon sa CHD1. Narito ang report. 2022 nagtamaan ng COVID-19 ang nooy 5 taong gulang na nag-iisang anak ni Cheryl, residente ng Barangay Lucao, Dagupan City. 2 linggo silang nanatili sa ospital. Hindi po siya kumakain, yung wala po daw po siyang panglasa, tapos hindi yung yung naninikip yung dibdib niya. Kaninang umaga, dinala ni Cheryl ang kanyang anak sa City Health Office upang ipa-check up. Inuubo lang po siya, hindi naman siya nilalagnan, inuubo lang siya, tapos sirisipon, 2 days na. Tapos kagabi, hinihingal siya kaya natakot din ako. Mula Enero hanggang May 16, 2025, nakapagtala ang Center for Health Development 1 ng 44 na kaso ng COVID-19. Pinakamarami ang naitala sa La Union, sunod ang Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Dagupan. Ngayon po, wala pa naman po dapat ikabahala yung ating mga kababayan. Ayon po doon sa ating datos, wala pong nakikitang pagtaas ng kaso po ng confirmed COVID-19. Hindi rin daw tumataas ang admission ng COVID-19 cases sa mga ospital sa rehiyon. Kalimitan po sa mga COVID-19 natin ay masasabi natin mild to moderate cases lamang at fortunately wala naman pong namatay ito. Payo ng health authorities sa publiko, sumunod sa minimum public health standard na epektibong panlaban sa COVID-19. Kabilang narito ang palagiang paghugas ng kamay, paggamit ng alcohol at sanitizer, magsuot ng face mask at umiwas sa siksikan ng tao. Dapat din daw na palakasin ang resistensya, kumain ng tama, mag-ehersisyo at uminom ng bitamina. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mga magsasaka sa Bangaldan, Pangasinan, hiling na maagang maipamahagi ang mga ayudang binhi. Sundan sa report. Inihahanda na ng ilang magsasaka ang mga binhing gagamitin sa pagtanim ng palay sa Bangaldan, Pangasinan. Ang mga binhing ginamit ng ilang magsasaka ay binili na nila. Daing ng mga magsasaka, wala pa kasing naibibigay na binhi ang Municipal Agriculture Office. Hiling ng mga magsasaka sa Bangaldan na sana'y maibigay ng mga binhi na gagamitin ngayong cropping season para mabawasan ang gastusin nila sa pagtanim ng palay. Yan talaga, ang kwan namin na farmers, yung ibinibigay nila, yun ang magagamit namin. Kailangan talaga yun pagka kinukulang ka dito ng mga pananim, yun ang panusuportan. Inihahanda na raw ng Municipal Agriculture Office ang mga ipamamahaging binhi. Meron na ring schedule na ilalabas para maging maayos ang distribusyon ng binhi sa mga magsasaka sa bayan. Sa katunayan, naghahanda na rin kami dahil kasalukuyang naghahakot kami ng alokasyon natin mula sa Department of Agriculture ng binhi. Inaasahang masisimulan ang pamamahagi ng binhi sa susunod na linggo. Tiniyak naman ng Agriculture Office na mabibigyan ng lahat ng magsasaka, depende sa lawak ng kanilang sinasaka. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon.
Mga kapuso, walang bagong sama ng panahon na namamataan ngayon pero magpapatuloy ang mga pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa. Dalawang weather systems pa rin ang patuloy na iiral, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at ang Easterlies. Mahigit 20 lugar naman sa bansa ang inaasahang may heat index na nasa danger level category ngayong Huwebes. Posibleng magpatuloy pa rin ang maalinsangang panahon sa mga susunod na araw. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Tarlac, Pangasinan, Cagayan at Isabela. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Naghain ng mga counter-affidavit sa Department of Justice si dismissed Mayor Alice Guo para sa 3 iba't ibang reklamo laban sa kanya. Una, para sa reklamong falsification of public documents dahil nagsinungaling umano si Guo tungkol sa kanyang citizenship nang bumili siya ng ari-arian sa Pangasinan. Git ng abogado ni Guo, Pilipino ang kliyente niya kaya walang nangyaring pamimeke. Itinanggi rin ng kampo ni Guo ang reklamong tax evasion na nag-ugat sa pagbebenta ng kanyang shares sa Baofu Land Development bago tumakbong mayor noong 2022. Sa reklamong graft naman kaugnay sa pagbibigay ng permit sa mga hindi lisensyado umanong pogo sa Bamban, Tarlac, nanindigan ng kampo ni Guo na ginawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang alkalde. Wala raw koneksyon si Guo sa mga umano'y iligal na aktibidad ng pogo. Nagsimula na kaninang hapon ang NCAA Season 100 Cheerleading Competition. 9 na paaralan ang kalahok sa kompetisyon. Mapapanood ang cheerleading competition live sa GTV at live stream ng NCAA Philippines simula alas 2:30 ng hapon. Good news mga kapuso! Sa mga naghahanap ng trabaho, pagkakataon nyo nang maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Arestado ang 2 lalaki sa buy-bust operation ng PNP at PIDEA sa Barangay Nalsan, Calasiao, Pangasinan, mag-aalas 12 ng hating gabi noong Martes. Kinilala mga sospek na si alias Ben, 54 anyos, tubong Calasiao, at si alias Efren, 57 anyos, taga Dagupan City. Isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu ang nakuha sa operasyon. Pero nang kapkapan ng mga otoridad si alias Ben, nakumpiska sa kanya ang 2 pang pakete na may lamang hinihinalang shabu. Nagkakahalaga ang mga ilegal na droga ng mahigit sa 35,000 pesos. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek. Ayon sa pulisya, dati nang nasangkot sa kalakalan ng ilegal na droga ang mga sospek na wala pang pahayag. Mga karagdagang guro, kailangan sa iba't ibang paaralan sa simula ng pasukan sa June 16. Narito ang report. 10 panibagong guro ang kakailanganin sa pagsisimula ng pasukan sa Mangaldan National High School. Dagdag ito sa mahigit 300 mga guro sa paaralan. Itatalaga sila sa senior high school, lalo pat magbubukas ng panibagong strand na special program in the arts and sciences. Bukod pang pangangailangan ng karagdagang guro sa MAPE at automotive. Sana mabigyan kami ng mga 10 pataas. Enough na yun, sir? Enough naman na po yun.
Pero sakali raw na walang maidagdag na bagong guro sa paaralan, ay may nakahanda namang plano ang pamunuan ng Manghay. Kakayanin naman pero mag-i-increase po yung number ng estudyante sa class, sa per class. But as of now, we have a range of 45 to 55 ang class size po namin. Ayon sa DepEd Region 1, kabuang 664 na mga bagong guro ang i-hire at itatalaga sa bawat paaralan sa rehiyon. Merong nakalaan sa kada school division office sa rehiyon. Ito ay magandang balita para sa Region 1 considering po na sa pamamagitan po ng mga karagdagan na teaching positions po natin ay masigurado na ma-lighten yung workload ng mga teachers po natin. Kabuang 150 na bagong teachers ang i-allocate sa DepEd Pangasinan 2 Division. Ang ilan sa mga ito ay dito i-assign sa Mangaldan National High School. Patuloy ang pagproseso sa aplikasyon ng mga bagong guro sa Region 1. Pagtitiyak ng DepEd na makakapagsimula ng mga bagong guro ngayong school year 2025-2026. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galbat, One North Central Luzon. GMA Network, nangunguna pa ring broadcast at digital media company sa Pilipinas nitong 2024. Tunghayan sa report. Sa telebisyon, radyo, online, at maging sa takilya, patuloy ang pananaig ng GMA Network nitong 2024. Yan ang iniulat ni GMA President and Chief Executive Officer Gilberto Arduavit Jr. sa annual stockholders meeting. We retained our position as the convincingly dominant TV broadcast network in the country. Base sa National Urban TV Audience Measurement People Ratings ng Nielsen, nagtala ng average ratings na 5.1 ang GMA. Malayo sa 1.9 ng TV5. Sumunod naman dyan ang GTV. Nanguna rin ang GMA maging sa FinTam o Philippine National TV Audience Measurement People Ratings ng Nielsen na nagtala ng average ratings na 4.7. Mga programang kapuso rin ang nanguna sa ratings. At nananatili ring number 1 sa radyo sa Mega Manila, ang Super Radyo DZBB at Barangay LS. Nanguna rin ang ilan sa mga local radio stations ng GMA sa mga probinsya. Pati ang mga newscast ng GMA Regional TV nanguna sa ratings sa iba't ibang probinsya. Sa digital space, halos buong 2024, hawak ng GMA ang pagiging highest-ranking media company sa Southeast Asia sa Tubular Labs Leaderboard for Media and Entertainment Properties. Ayon din sa Tubular Labs, nagtala ang mga official accounts ng GMA ng 45.5 billion views sa Facebook, YouTube at TikTok. Tumaas naman ng 14% total subscribers, followers at users ng GMA sa lahat ng digital platforms. Habang hindi lang sa takilya humakot, kundi sa mga parangal ang mga pelikulang ginawa ng GMA Pictures. Pero dahil sa iba't ibang hamon, bumaba ang consolidated revenues at net income ng GMA noong 2024. Para mapanatili ang pangunguna ng GMA, patuloy naman ang mga hakbang sa lalo pang pagpapalakas ng network. As we go forward, no effort is spared towards achieving our objective of value optimization in the broadcast and digital spaces, keeping a keen eye out to ensure our continued leadership and competitiveness in both. Ang GMA Network Annual Stockholders Meeting ay dinaluhan din ng Board of Directors ng GMA na sina GMA Chairman of the Board, Attorney Felipe L. Gozon, Chairman of the Executive Committee, Joel Jimenez, Executive Vice President Felipe S. Yalong, GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Judith David Vasquez, Laura Westfall at iba pang opisyal ng GMA Network. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ilang araw bago ang palarong pambansa, nakahanda na ang malaking Philippine flag na gagamitin sa opening program ng palarong pambansa. Ang giant flag ay kasing haba ng basketball court. Ginawa ito ng Kidig Tesla Weavers kung saan mabusisi ang pagtahi kaya nagtagal ng ilang linggo bago natapos. Sa mismong covered court, ginawa ang flag para makuha ang eksaktong detalye ng disenyo. Excited na umano ang mga Tesla Weavers na ipakita ang kanilang ginawa sa opening program ng palarong pambansa na gaganapin sa Ferdinand Marcos Stadium sa Lawag City sa Sabado.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.